a chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know. Si LeBron James ay ang isa pa rin sa best basketball players na naglalaro ngayon sa liga at siya ay naging dominante sa NBA sa majority sa kanyang karir. Sa kabila sa ending stages sa kanyang karir mga kaibigan, itong si LeBron James ay naging brilliant pa rin at kasalukuyan nga itong nakakapag-average ng 30.2 points per game. Hindi nakaduda-duda na habang itong si LeBron James ay pag-aari man ang napakaraming supporters mga kaibigan, siya rin naman ay pag-aari rin ang napakaraming haters. Sa katunayan, sa crowd sa Super Bowl, siya ay nag-ended up na naibod ito sa panahong naifocus sa kanya ang kamera. Ito ay kasamaang palad para kay LeBron James na siya ay nagtapos na maibod sa Super Bowl. Ngunit ang katunayang hindi mo mapapasaya ang lahat at ang bawat isa ay mayroong mga haters. Siya ay tanaw na nagkaroon dito ng mahusay na panahon kasama ang kanyang asawa. Sa katunayan, nagpakuha pa nga ito ng picture mga kaibigan kasama itong si Damar Hamlin sa proseso. Itong si LeBron James ay positibong nagsalita noon patungkol sa quarterback na si Patrick Mahomes nitong nakaraan, na kung saan ang mapanood nga raw ang taong ito ay napakasaya sa bawat isa na siyang mahal na mahal ang football. Speaking of Los Angeles Lakers, ang team nga raw sa ngayon mga kaibigan ay nasa maayos na posisyon para makapasok sa playoff. At sa panahong magawa ito ng team, ayon sa mga analyst mga kaibigan, ang Los Angeles Lakers ay ang tutungo sa Western Conference Finals. Ang Los Angeles Lakers ay gumawa na nga ngayon ng iilang good trades mga kaibigan bago pa man ang trade deadline. At napakaraming mga tao ngayon ang naging excited patungkol sa new look ng Lakers. Napakaraming mga fans ay ganap nang nag-express na ito na ang panibagong simula sa team na ito. Sa halip na nababalot ang squad kasama ang mga older veterans, ang Los Angeles Lakers sa ngayon ay na-prioritize ang makuha ang mga younger players na parehong magagamit nga nila ngayon at sa hinaharap. Itong si Mo Bamba, Rui Hachimura, D'Angelo Russell, Malik Beasley, Jared Vanderbilt at Austin Reeves ay pinatunayan ng mga kaibigan na sila ay mga solid young core sa ngayon. Maaaring ang mga players na ito ay ang siyang makakatulong dito kay LeBron James para buhatin ang load kumpara sa iasa na lamang sa kanya ang lahat mula sa offensive end. At ang matulungan itong si LeBron sa area na ito ay ang mas pinakamahusay mga kaibigan kumpara sa mapalibutan ito ng mga defensive-minded players. Kung titignan mga kaibigan, hindi na rin kaduda-duda ngayon na ang Los Angeles Lakers ay pag-aari na nga ngayon ang sapat na talento para makapag-playoff sa season ito. Itong si Rob Pelinka ay naging malinaw na nagtagumpay para ilagay ang team na ito sa panalo agad kasunod nitong ni LeBron James at Anthony Davis. Ito ay interesadong makita kung paano nga ba magtapos ang kanilang season. Sa kabilang banda naman, ang Memphis Grizzlies ay ang isa sa most fun mga kaibigan at beloved team sa NBA noong huling season. Ngunit ang enerhiya sa paligid ng team ay nagbago sa season ito. Ang kanilang fan-loving attitude mga kaibigan ay ngayon na i-considered na bilang isang bastos na kung saan ang Grizzlies ay sinusubukang inuukit ang kanilang pangalan bilang isa sa consistent contenders ngayon sa NBA. Ang kanilang superstar point guard na si Ja Morant ay ang naging isa sa rason kung bakit ang mga fans mga kaibigan ay naiinis ngayon sa Grizzlies. Merong mga iilang negative reports patungkol dito kay Ja Morant na siyang na-engage mga kaibigan sa heated exchange laban sa 17-year-old mula sa kanilang pick-up basketball games. At ang isa sa kapansin-pansin na komento nitong ni Ja Morant sa maagang season ito na kung saan sinabi nitong ni Ja sa ESPN na ang tanging team lamang na siya ay nababahala sa NBA ay ang Boston Celtics bago pa niya sinabing siya ay walang problema sa West. Sa nangyari, maraming mga tao ang kinukutya ang statement na ito mula kay Ja Morant dahil ang Grizzlies ay nagkaroon ng 16-16 winless record laban sa Western Conference teams. Ngunit ngayon, itong si Ja Morant mga kaibigan ay dinepensahan ang komentong ito matapos matalo ang Grizzlies laban sa Boston Celtics. Na ayon pa nga kay Ja Morant, walang araw itong pake. Ang totoo,
sinabi lamang niya noon kung ano nga ba ang nararapat at nararamdaman nito. Ang kumpiyansa. Sa panahong sinabi nga raw niya ang bagay na ito, ay ang kumpiyansa nga rin nga raw mga kaibigan na siyang nagdala sa team sa punto kung saan man sila nakatayo ngayon. At ito nga ang pagiging top team sa liga. Pero hindi may pagkakaila mga kaibigan na nakita natin ngayon ang mga multiple teams sa West na siyang pinapalakas pa nga ngayon matapos ang trade deadline. Kasama na nga rin dito ang Phoenix Suns, Mavericks, Clippers, Los Angeles Lakers. Ang lahat ng moves na kanilang nagawa ay ang nagpa-improve sa kanilang roster. Ang tanong sa ngayon, ang Memphis Grizzlies pa nga ba ay isang legitimate contender? Ang Grizzlies ay napatunayan na sila ay naging consistent sa NBA nitong mga nakaraang 3 seasons. Sila ay naging banta para talunin ang Golden State Warriors sa playoff. At ang flows na ito ay nagpatuloy ngayong season. Sila ay patuloy na naging banta sa kahit sinumang kupunan gamit ang kanilang bilis sa paglalaro at walang katakot-takot na basketball. Ngunit sa ngayon, marahil ito ay napakahirap para sa Grizzlies na madali lamang nilang malagpasan ang tulad na lamang sa kupunan ng Denver Nuggets, Phoenix Suns, Dallas Mavericks at ngayon Los Angeles Lakers. At hindi rin malimutan ang defending champion Golden State Warriors sa playoff series. Sa sumunod na balita naman, kasama ang mga player sa Golden State Warriors na siyang nag-aagawan sa 15 roster spot mga kaibigan sa lineup ng team at pwedeng magbago muli sa mga paparating na araw. At itong si Anthony Lamb ay ginagawa ang lahat para itulak ang sarili at gumawa ng kaso dito kay Bob Myers at sa front office para ibalik ito agad sa lineup. Ang pumirma sa two-way contract mga kaibigan sa panimula ng seasong ito, ang 25-year-old ay sorpresang naging importanteng parte sa rotation nitong ni Steve Kerr. Bilang isang two-way contract player signee mga kaibigan, itong si Lamb ay nailaro na ang 42 games mula sa kanyang maximum 50 games. Ang Golden State ay ginawang inactive itong si Lamb mula sa kanilang huling 5 laban in order na ma-preserve ang limit na ito. Isang bagay na napakasayang para sa Golden State Warriors dahil itong si Anthony Lamb pa mga kaibigan ay ang napili nilang mabigyan ng two-way contract. Itong si Lamb ay naka-volunteered sa assignment patungo sa Santa Cruz Warriors in order na mapapanatili ang paglalaro. Sa katunayan, sa kanyang paglalaro sa loob ng 32 minutes na ginanap sa Now Arena, siya ay nakapag-recorded ng 23 points, 9 rebounds, 3 assists na mayroong 3 blocks para sa team's 14-point win. Si Lamb ay nakapag-shoot ng 10 out of 19 mula sa field, kabilang na nga rin dito ang 2 out of 6 mula sa 3-point range. Siya rin mga kaibigan ay naging plus 11 sa plus minus na kung saan ang Warriors ay na-outscored nga nila ang Bulls sa 32-21 sa 4th quarter para ma-secure nga nila ang pagkapanalo ng team. Ang Golden State rookie na si Patrick Baldwin Jr. ay naipakita rin ang kahanga-hangang sinyales na kung saan nakapagtala nga ito ng 23 points at 9 rebounds performance laban sa Bulls. Ito ay interesadong makita kung kailan nga ba ibabalik itong silang mga kaibigan sa lineup ng Golden State Warriors. Bagaman, meron na lamang itong 8 labang natitira para sa squad na ito. Ang Warriors ay magkakaroon ng back-to-back games mga kaibigan laban sa Washington Wizards at Los Angeles Clippers sa paparating na Martes at sa paparating na Miyerkules. Sila ay magkakaroon ng 1 linggong pahinga bago pa man nila haharapin ang Los Angeles Lakers sa paparating na February 25. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sayang nga bang naging two-way contract lamang ang naibigay ng Golden State Warriors dito kay Anthony Lamb? They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told.